Nga ba maraming advertisers ang nasusunugan sa Facebook ads? For today's video, pag-uusapan natin yung 3 proven step na pwede mong gawin para magkaroon ka ng successful Facebook ads na kahit yung mga successful tycoons or business tycoons, gurus na kilala mo, ginagawa rin nila to. Hi! My name is Charlene Pakatang. Welcome back on my YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito, feel free to click the notification bell, subscribe button, and share this video if you like. So, number 1 na step na dapat mong ginagawa para magkaroon ka ng successful Facebook ads, not just running Facebook ads, okay? Setting up Facebook ads, running Facebook ads, it's so easy. Pero kapag hindi mo nagawa yung dalawang step na to, for sure masusunugan ka sa advertisement. Irresistible offer. So, dapat yun yung ino-offer mo mismo. Hindi lang product. Dapat you have to make sure na yung mga magiging potential customers mo or buyer mo na mismo or mga repeat customers mo, patuloy sila nakakuha ng mga bonuses aside dun sa binibenta mo. So, irresistible, ibig sabihin, hindi nila matatanggihan yung binibenta mong produkto dahil na-realize nila na yung binayad nila sa'yo is more than pa dun sa makukuha nila. So, it's more about the perceived value. Gaano ba kalaki yung makukuha ko kapag binili ko sa iyo yung product na to? Ano ba yung magiging benefits ko? Hanggang kailan ko ba siya magagamit? So, if yung customer mo na yun, na-realize nila na, oh, I'm using this product for a long time or probably lifetime yung ino-offer mo. So, I'm not sure if what industry ka. Okay? Kung anong industry ng business mo. Kung nasa digital ka man, e-commerce, etc. Pero itong sinasabi ko sa'yo na irresistible offer, mag-work siya regardless of what industry yung business mo. Okay? So, this step 2 na i-share ko sa'yo is itong tinatawag natin na system in place. So, pag nag-run ka kasi ng Facebook ads, hindi lang natin pinag-uusapan dito kung maganda ba yung pagka-setup mo, maganda ba yung targeting mo, your creatives, your ad copy, etc. You have also to think pagdating dun sa system mo. So, when we say system in place, ano ba yung proseso? Okay, pagdating dun sa ads, after they click your ads, what will happen next? Ano ba yung mangyayari? Magkiklik ba sila dun sa button? For example, nag-run ka na ads na send message, tapos na-click nila yung button na yun dun sa ads mo, and then napunta sila sa messenger mo or the inbox, yung pinakang chat inbox mo sa messenger, or the Facebook page rather, dun naman sila mareredirect. So, pag na-redirect sila dun, what will happen next? Meron ka bang mga customer service staff na mag-assist sa kanila or ikaw mismo yung sasagot? Or you have a sales funnel, diba? Yung mga funnel na tinatawag natin on which they are designed to convert that person, yung nag-click dun sa mismong ads mo, na makakuha yung sales. Okay? Yung mga funnels na yan, it's up to you kung paano mo siya gagawin kasi there's a lot of funnels, no? May mga funnels na para sa sales, may funnels para sa mga webinar, appointment, etc. So, yeah, so you have to input time para pag-aralan ko ano yung mga funnels na yon. And yung system in place mo kasi dapat napag-isipan mo talaga yan before ka mag-run ng ads. Okay? So, imagine, nag-run ka ng Facebook ads. Meron ka lang product and then nag-run ka ng Facebook ads pero wala kang system after the Facebook ads. Sa tingin mo, anong mangyayari? Okay? Anong mangyayari dun sa ads mo? Confident ka ba na makuklose mo yung sales na yun? Yung nag-inquire na yun. For example, you're selling a supplement. Okay? Paano mo makuklose yung tao na yun without saying na, mura yung product ko, yung ganun. So, dapat, pag-isipan mo yun na, etong product ko na to, irresistible to, kasi eto yung mga makuha mo pag binili mo to. For example, nagbibenta ka ng supplement na mga nasa 1,699 pesos. Yes, it's expensive na pagdating sa Philippine market kasi gano'n naman talaga usually mga Pinoy, di ba? Namamahala na sa mga ganong product. So, ikaw as a seller or as a entrepreneur, you have to think paano mo i-justify yung naging price mo. Paano mo mapaparealize dun sa potential customer na yun o sa nag-inquire na yun na itong product na to, ma'am, sir, sulit siya or worth it siya kasi magagamit mo to ng mga 3 months. Sabihin na natin na vitamins. Okay, so pagka ba ka ng vitamins, nagbenta ka ng vitamins na yon and then binili siya nung potential buyer mo, ano yung makukuha nilang benefits doon? Lalakas ba sila?
Magkakaroon ba sila ng vitamin D, vitamin C, vitamin A? So, yeah. That's how simply it to create your system. Dapat malinaw din yun sa'yo before ka gumawa ng Facebook ads mo. Before mo pa isipin ano yung mga gagawin mo, creatives, ads, ad copy, di ba, mga ganyan. So, the call to action. So, you have to think din sa system in place mo. Yung iba ang tawag dito, sales process or the funnel mismo. Alright? So, the next step na pwede mong gawin is yung Facebook ads na. Since you have the irresistible offer, you have the funnel or system in place, the next thing na kailangan mong gawin is yung Facebook ads na. Now, ito yung 3 easy step na pwede mo magawa para magkaroon ka ng successful Facebook ads. Pagdating sa advertisement, since meron ka na sa back-end mo na nakalagay, meron ka ng process, meron ka ng irresistible offer, that means, pag setup lang ng advertisement mo sa Facebook, o yung Facebook ads na tinatawag, simple na siya. Mabilis na siya. It will took you probably mga 10 to 20 minutes to set it up kasi na-ready mo naman na siya. You know kung sino yung mga target mo, ano yung gagamitin mo na ad copy, ano yung gagamitin mo na call to action para makaresonate sila dun sa ads mo. So, that's it for this video. I hope marami kang natutunan. And, again, etong pinag-usapan natin sa video na to is yung 3 proven step for successful Facebook ads.